O panawagan na mag-alsa, kundi panawagan na magpahayag ng mapayapa at ihayag ang saloobin ng mamamayang Pilipino tungkol sa nagaganap na malulubhang pang-aabuso sa kapangyarihan at mga isyu ng malalang korupsyon at mga pananagutan sa gobyerno ni Marcos Jr. Pero ngayong gabi po, binigyan tayo ng palugit na hanggang 6:30 to 7 p.m. ay mag-pack up at kung makikita nyo, nandyan na po ang fire truck. At mukhang ito ay naka-standby para sa dispersal order na gaganapin upang magkaroon ng tuloy-tuloy na pagpigil sa pagtitipong mapayapa ng taong bayan. So ngayon po sa mga nakikinig ay may paparating pa po na mga ilang libong mga organized na mga komunidad na tumutulong sa kapayapaan at demokrasya ng ating bansa. Gusto din po nilang sumali dito sa EDSA Shrine para ipakita po ang pagkakaisa ng mamamayang Pilipino na hindi na po tama ang nagaganap na abuso sa kapangyarihan at sinasakmal na po ang kapangyarihan ng gobyerno ng isang branch of government na walang makakapagsita at walang makakapagpigil sa abuso. We're talking about the large scale and consistent abuses na ginagamit nila Martin Romualdez ang Kongreso para sa kanilang maruruming laro sa politika. And the President himself, by his words and actions, are giving consent sa taong bayan na gusto niyang gawin ito sa mga pang-aabuso na ginagawa ng opisina at ng kapangyarihan ni Martin Romualdez. So there is now a fractured government. Kung sa akin, ang simpleng pagpapahayag na yan ni former President Duterte, unti-unting nabibitak at unti-unting nababaldado ang gobyerno sa Pilipinas. At kaninong responsibilidad na ayusin po ito? Sa presidente po yan dapat. Hindi dapat magbangayan sa maruming laro ng politika na malayo pang eleksyon ang mga iba't ibang paksyon politikal sa ating bansa sapagkat ang unang masakripisyo dyan, ekonomiya at ang kabuhayan ng taong bayan. Sino nakikinabang dito ngayon? Ang nakikinabang dito ay ang mga totoong kalaban ng Estado at gobyerno, ang CPP, NPA, NDF na mga operatiba nila sa mukha ng party list. I confirm tonight sa EDSA Shrine na ginagamit ngayon as attack dog and political operators na pinupunduhan nila Martin Romualdez ang mga dating kasama namin na nasa CPP, NPA, NDF kagaya ng convicted criminal, child abuse ang kaso niya pero hindi nakakulong at siya pa ang ginagamit na maglabag sa karapatan ng mga individual na tao. I'm talking about the convicted criminal, active urban operative of the Communist Party of the Philippines at promotor ng karahasan ng CPP, NPA, NDF na si Franz Castro. Kasama yung dalawang mga kasama niya na in-identify namin na mga aktibong operatiba ng CPP, NPA, NDF. Sila nakikinabang sa kaguluhang ito sapagkat kapag lumubha at lumala ang krisis politika at doon tayo patutungo, ang direktang epekto niyan ay pagsambulat ng krisis sa ekonomiya. When the crisis of the political situation becomes a situation beyond control, ang lulugmok ekonomiya at ang tatamaan ordinaryong mamamayan. Ang galunggong kahit pumunta kayo sa merkado ngayon, in a matter of 2 weeks alone, umakyat na ang presyo nito from 220 to 140 per kilo sa 350 per kilo. Ang cooking oil, umakyat ng presyo sa 42% ang ginagamit na mantika sa pagluto. Umakyat na ang bigas sa 22%. Wala pang 2 taon si Marcos. At ang peso-dollar exchange rate ay 60 pesos na halos. Anong epekto niyan immediately? It will affect 15% sa prices of commodities including sa consumption ng fuel. So kanino pong kasalanan kung bakit lumuluba ang krisis sa politika na nagre-resulta sa paglalim sa krisis sa ekonomiya? Iyan ay kakulangan sa pamumuno ni Mr. Marcos. There is no just a situation of fractured governance. There is in fact a failure of government on the part of Marcos Jr. At ang epekto niyan ay ang pagkaroon ng malala at matinding krisis sa ating bansa. Yan ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng araw ng pagpapahayag or Day of Speak Up dito sa EDSA Shrine. Ngayon, dahil ini-insist nila na ang area na yan ay kinoconsider bilang isang church or parish area at sinasabi nila na hindi ito public assembly area, titingnan natin ngayon kung saan ito patutungo. Ang pagtitipon na ito mula kaninang umaga pa ay voluntaryo na pagtitipon. Wala pong isang organized na leader o grupo.
na nagkiklaim kung sino ang nananawagan dito. Ang panawagan ng taong bayan dito ay ang pagtindig laban sa korupsyon na nagaganap sa ilalim ni Marcos Jr. at ang malubha na pagkakaroon ng krisis at iskandalo sa kanyang moral integrity at sa kanyang kakayanang mamuno ng ating bansa. Regardless of what conflict they have with the Duterte political faction, it is undeniable na ginagapos ng iskandalo ng korupsyon ang gobyernong ito, kung kaya ginagamit nila ang scapegoat sa maruming laro ng politika. At ang kanilang attack dog ay masaklap mga totoong kalaban ng mamamayan, ang CPP, NPA, NDF na nasa loob ng Kongreso. Yan ang dahilan kung bakit nagtipon tayo dito sa EDSA Shrine Gathering. Ngayon, kung nandyan ang pagtitipon natin, ay ibubuwagin nila ang mapayapang pagtitipon na ito, aba, hindi tayo pwede mag-resist sa puwersa ng Estado, pero pwede tayong maghayag ng pagtutol. Anong ibig sabihin yan? Kung tayo po ay bubuhusan ng tubig mula sa fire truck na yan at i-disperse tayo ng mga pulis at ng security forces dito sa paligid ng EDSA Shrine, the most that we can do is for you to document, and then we will stand peacefully until our voices can be heard and the situation can be recorded and documented, na ang public assembly na mapayapa na ginagarantiyahan ng ating saligang batas sa ilalim ng isang demokratikong lipunan ay hindi pala kinikilala. So that's the most that we can do. Kung aaristuin man ako, i-inform yung pamilya ko na inaristo si Ka Eric. Malamang illegal assembly yan. Wag na lang nilang idamay pa yung illegal possession of ugly face. Illegal assembly pwede na, okay? So marami tayo na, madadamay kami dito. Damay na to. Pero bago ang dispersal, mag-uusap muna ang mga ilang volunteer groups na nandito ngayon. Kung kayo ay magkaroon ngayon ng dispersal o gagawa sila ng hakbang ng mga aresto, i-secure nyo lang gamit ni Ka Eric, and then alam nyo naman kung saan ako dadalhin. Wala tayo sa martial law. Yes. Nasa panahon tayo ng demokrasya, ang mapayapang pagtitipon ay hindi pag-aalsa. Ang mapayapang pagtitipon ay pagkakaisa para manawagan ng mamamayan ng kanyang karapatan at kabutihan bilang real sovereign power sa isang bansang demokratiko kagaya natin. Tama! Yun po ang dahilan, mag-aantay tayo kung saan tayo pwede mag-adjust mamaya. Mag-uusap muna kami kung ano ang purpose ng in case magkaroon ng dispersal, mga kababayan, makikita ninyo na ang gobyernong hindi marunong magbigay ng luwag o kaluwagan sa demokratikong pagtitipon ng mamamayan ay gobyernong takot sa sariling anino ng kanyang kabulukan. Tama! At ang bangungot ng kanyang kabulukan ang siyang sisingil sa kanya. Sa darating na mga ilang araw, kung hindi man natin masustain kaagad, ang pagpukaw na ito sa EDSA Shrine will be a remarkable day na hindi tayo papayag ilan man tayong natira dito. Babalikan natin ng symbolism ng EDSA, which is ang sama-samang pagkilos ng mamamayan, naglilikha ng pagbabago. At yan ang gusto natin gawin sa mapayapang pamamaraan. Let the armed forces of the Philippines live by their conscience. Kung kaya nilang i-sustain ang kanilang konsensya, in spite of the fact that there is a public perception that the President acting as their commander-in-chief right now ay nabubulid sa iskandalo ng droga at ng pagiging hindi kapable na mamuno dahil ang levers of power, ang kapangyarihan na iniatang ng sovereign will of the people in the elections are now exercised illegally by his wife and his cousin na hindi dapat mangyari. Kaya nagkalit-silit siya ang ating bayan dahil hindi niya alam paano pamunuan ito. That's the reason na may mga grupong sumama dito ng kanilang panawagan, Marcos, alis dyan. And we cannot blame them. Pero we cannot also call on the armed forces to be the arbiter of power. The armed forces of the people must stand to protect the people. As long as mapayapa tayo dito, at as long as wala tayong panawagan ng marahas na pag-aalsa, ang demokratikong karapatan ng mamamayan na magtipon-tipon ay dapat kinikilala ng lahat ng instrumentalidad ng gobyerno, national at lokal, pati ng armed forces at ng Philippine National Police. Malinaw yan. Pero sakaling hindi nila kilalanin yan, the most that we can do is strong resistance by raising our voices in collective defiance na hindi tayo papayag na ang mga karapatan natin sa konstitusyon ay lalabagin. Pero kung i-disperse nila tayo, hindi maganda tayo ng towel basta wala ng tear gas.
kagaya ng ginawa nila sa Kingdom of Jesus Christ na may mga flash bomb at tear gas sila. Okay? So ang inyong mga battery, ingatan nyo yan, kay pag nagbuhos na ng tubig mamaya, kulang na lang yan shampoo. Hindi ko na problema ang shampoo. Sambayan ng Pilipino, kayo po ang hahatol dito. Ang paglalakbay sa demokrasya at pagbabago, sa inyo po magsisimula kung papayagan nyo o hindi na magkaroon ng pagbabago sa lipunang Pilipino. Ito po si Ka Eric, mabuhay po. Ikaw. Salamat.